Okay, may character. Ako si Sandra. Ako ang nanay ni Jong. Nakakatuwa naman kasi marami rin ako kakilala. Sumakabilang buhay na ang magaling na actress na si Marissa Soprado. Kinumpirma ng pamilya ng veteranang aktres na si Soprado ang kanyang pagpanaw sa edad na 44 sa pamamagitan ng isang Facebook post. Pumanaw na ang aktres na si Soprado sa edad na 44. Sanhi ng kanyang pagpanaw ay ang heart failure, due to pneumonia caused by influenza. Kilala si Prado bilang isa sa mahuhusay na aktres sa Philippine New Wave Cinema. Ilan sa kanyang mga pinakakilalang pelikula ay ang Oro at Barber's Tales kung saan tumatak ang kanyang husay sa pagganap. Bukod sa pelikula, naging aktibo rin si Prado sa telebisyon at teatro. Isa rin siya sa mga kinikilalang personalidad sa independent film scene, lalo na sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival kung saan madalas siyang lumahok at kinilala ang kanyang talento. Isa sa kanyang pinakahuling tagumpay ay ang pagkapanalo bilang Best Supporting Actress sa pelikulang Contil sa Cinemalaya. Lumabas din siya sa pelikulang Padam Ligan na kabilang sa kanyang mga huling proyekto. Sa kanyang pagpanaw, nag-iwan si Soprado ng malaking ambag sa industriya ng pelikulang Pilipino, lalo na sa larangan ng independent films. Marami ang nagluluksa at nagbibigay-pugay sa kanyang naiambag na sining at dedikasyon sa pag-arte. Bago pa man, may huling wish sana siya. Inaasam ni Soprado na wish niyang may masamang mangyari kay US President Donald Trump. Soprado, naglabas ng saloobin sa nangyayaring fuel crisis. Soprado on actors also being affected by ongoing fuel crisis, tumataas ang lahat dahil nga sa krisis ng gyera, yung fuel, yung petrolyo, tumataas, pero ang kinikita ng mga tao, hindi naman pataas. So, papaano magkakaroon ng balanse yung usapin na yon? Seryoso, gusto ko talaga, tumahimik na yung mundo, pagmamatwid ng premyadong aktres sa Storycon ng pelikulang The Flying Red Balloon. Diba, kasi especially, yung Pilipinas wala tayong protection, diba? Ang nanggugulo talaga, silang mga malalakas na bansa, anong nangyari sa Pilipinas, naiipit tayo, diba? Gusto lang naman nating mabuhay ng maayos, pero it's been becoming hard. Kahit na gusto nating maging maayos na tao, dahil nag-aagaw puwersa itong mga malalaking ito, yung mga malalakas, diba, tayo, gusto lang mabuhay ng disente, naiipit tayo. So that's what I really wish for, tumahimik na sila. Apektado ba siya sa pagtaas ng halaga ng fuel? Mabilis na tugon ni Sue, of course. Hindi nga ako nagmaneho ngayon, seryoso, more than 100% ang price hike, diba? Nakakalungkot yun para sa entertainment industry. Masyado syempre, I mean, across the board. Hindi lang sa industriya ng pagpepelikula kundi sa pangkabuuan, sa ating lahat na mga Pilipino, sabi ni Sue. At saka lahat yung tinatamaan ng consequences ng gera. Rest in peace, Okay, MS timer Sue. lang po. Pagdating na po ni Lolo, para